the tithes and offering kasi nga hindi na bago sa atin. Hindi na kasi lagi nating pinapaalala sa atin because the grace of God, we are giving. No, na binigay sa atin ng ating Panginoon dahil sa kanyang Ama, ibinigay niya sa atin by His grace, no, na tayo ay binigyan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya the title today is na ating tithes and exhortation, the grace of giving, no. Amen. Hallelujah. Ito yung mga biyaya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Amen. Kaya mga kapatid, no, sino ba yung nakaranas ng biyaya ng Panginoon sa atin? Lahat tayo, amen, hallelujah. Kaya nga mga kapatid, dahil sa grace na yon na ibinigay sa atin ng Panginoon, dahil din tayo, no, na pinagkalooban ito kahit na hindi hindi sa atin, no, na hindi deserve sa iyo, no, pero ibinigay pa rin ng ating Panginoon sa atin. Amen, hallelujah. The example of I know na sino ba yung nakakarinig sa Macedonia Church, no? Amen. The example of the Macedonia Church, alam natin, no, itong church na ito, no, Paul wants this Christian to know what the churches in Macedonia are doing regarding this effort to help this needy Christian, no? Na alam natin, no, itong Macedonia Church, no, na talagang siguro na hindi ito mayaman siguro na church, no? Dati, I know na ito, kukunti lang, hindi magpapagbigay, no? Kasi, maliit lang, no? Siguro, yung hindi kalakihan yung kinikita, no? Na, hindi sa ngayon, na marami namang may kinita, may trabaho na, di ba? Amen? The Macedonia Church would include, tatlo ito, Philippi, Berea, and Thessalonica. The first principle Paul wants them to learn is that this Christian in Macedonia give even spite of their difficult, no, circumstance. Na alam natin, no, na sinasabi ni Paul ito, kahit na marami kayong mga circumstance sa buhay, trials, no, na may mga pagsubok man na dumating sa iyo, dapat kailangan din tayong magbigay sa ating Panginoon. Amen? Hindi lang sa lagi kang tumatanggap, no, na pagpapala ng Panginoon, pero hindi ka man nagbibigay sa church, hindi ka nagbibigay sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, sinasabi ni Paul ito, kahit nga may mga circumstance sa buhay mo, no, gipit ka man, no, hindi naman sa pera-pera na sinabi ng Panginoon eh. Amen? Yung time mo sa Panginoon na ibigay mo. Amen? Kasi nga, this is the grace of the Lord. Amen? Hallelujah. Na ibinigay sa atin. Ganon din sa bawat isa sa atin. Amen? Sabi pa dito, no, sa 2 Corinthians chapter 8, verse 5, and they exceeding our expectation, they give themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also. No, na hindi lang pera ang ibibigay mo sa Lord, kundi yung sarili mo. Kaya mga kapatid, at sa higit na inasahan namin, inilaan nila ang kanilang sarili una sa Panginoon. At pagkatapos sa amin, iyon sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kaya mga kapatid, huwag tayong maghihinayang na magbigay sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon hindi naghihinayang. Yung grace niya, ibinigay niya para sa atin. Kahit na makasalanan tayo, mga kapatid, ibinigay pa rin niya. Kapatid, ganun po din dapat sa bawat isa sa atin, mga kapatid, no? And in 2 Corinthians chapter 8, verse 12, for it the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. No, mga kapatid, sapagkat ang bukal na kalooban, ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya inihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Ganun na pala eh. No? Naghihintay ang Diyos sa atin kung ano yung ibibigay natin. Kung hindi naman natin kaya magbigay, ibigay natin yung sarili natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, giving is not limited by what we have. No? Giving is an act of grace. God gave to you, so we give to one another as one has need, mga kapatid, no? Ito po'y biyaya ng Panginoon, mga kapatid. Kaya mga kapatid, this is the example of Jesus to prove that love is shown through action, no? Na tayo, dapat magbibigay tayo alang sa ating
action natin, gawa natin. Kung mahal mo ang Panginoon, magbigay ka. Amen? Kaya mga kapatid, this is the acronym of God. God is number 1, gratitude. Amen? Pagpapasalamat. Amen? Yung binigay ng Diyos para sa atin, yung blessing ng pagpapala, dapat may gratitude din tayo. Dapat ibalik din natin yung papasalamat sa Panginoon. Obey. Kung ano yung inutos ng ating Panginoon, the command of the Lord, dapat din natin tayo ay mag-obey. Amen? Hallelujah. Kaya nga, lastly, D is desire our hearts. No? Kung ano yung nandyan sa puso mo, yung magbigay ka ayon sa yung puso. Kaya nga sabi sa 2 Corinthians 9:7, no, na magbigay tayo ayon sa ating mga puso. Yung desire natin na magbigay ka, hindi ka nagda-doubt no na magbigay ka o hindi. Hindi ganun po. Magbigay tayo na ayon sa ating puso, mga kapatid. No? Kasi nagagalak ang Panginoon kung yung puso mo ay nagagalak ng magbigay para sa Panginoon. Amen? Kaya tayo tumayo, mga kapatid.